Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers, madalas nga silang i-bash ng mga netizen at madalas sinasabihan na matatanda na ang mga players dito, laos na raw at wala na raw ngayon power dahil mabilis na raw nga silang mapagod. Anya sabi nga nila, mukha talagang ang Creamline ay malapit na raw matanggal sa Final Four dahil nga ang ibang mga team ay sobrang lalakas na. Ngunit sa kabilang bandang napakaraming ng mga nanglalait sa Creamline Cool Smashers players. Alam nyo ba kung gaano kalakas ang Creamline? Yan ngayon ang ating pag-uusapan. Kumapit na kayo para malaman nyo kung gaano kalakas ang Creamline Cool Smashers. Patutunayan ko sa inyo na ang Creamline players ay hindi palaos at isa nga sila sa mga kinakailangang katakutan ng ibang team dahil ang mga players dito ay di kalibre. Well, ipapasilip ko lamang kasi sa inyo kung gaano katibay, katatag at kadeterminasyon ang Creamline players at gaano nga sila kagaling. Hakot award nga sila at maaaring hindi na naman ito tanggapin ng ibang mga kritiko ng Creamline. Alamin natin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Creamline Cool Smashers, hindi lang naglilipana ang napakaraming MVP dito, bagkus sa individual award ay hindi natin matatawaran ang mga players dito dahil humakot nga rin sila ng sandamakmak na awards. Ngayon, paano sasabihin ng ibang mga netizen at mga bashers ng Creamline na laos na raw ang CCS? Well, pag-uusapan natin ang kanilang mga individual award. Unahin na nga natin dito si Kayla Atienza, ang kanilang napakagaling na libero. Bagamat madalas nga siyang mabash at sinasabi na mahina na raw siya na libero, pero kitang-kita naman natin na hindi rin siya nagpapahuli dahil meron nga siya sa PVL na Best Libero Award. Actually, hindi lang sa Pilipinas kahit sa international may award na yan si Kayla Atienza bilang Best Libero. Pero pag-uusapan muna natin dito lang sa PVL. Well, hindi naman talaga natin matatawaran na magaling naman si Kayla Atienza. At sa makasaysayan na Grand Slam ay kasama nga siya sa team ng CCS. Number 9, Bea De Leon. Si Bea De Leon ay hindi pa masyado matagal na lumipat sa Creamline Cool Smashers. Pero tingnan nyo naman mga ka-sports, pagdating nga sa PVL ay nagkaroon agad si BDL ng Best Middle Blocker na award. Syempre dahil ginalingan rin ni Bea De Leon sa kanyang individual performance, talagang humahataw naman siya at palaban nga ito. Napalabas rin ni Kayla Atienza ang tinatagong galing ni Bea De Leon. Matatandaan nga natin ng noon nasa Chocomucho siya ay bangko nga si Kapitana BDL. Pero pagdating niya sa CCS, Best Middle Blocker Award agad siya. Number 8, Pangs Panaga. Well, si Pangs Panaga ay talagang umaapaw nga sa 8 times Best Middle Blocker Award. Grabe rin naman talaga kasi itong si Pangs Panaga, kaya nga itinutulak kayo ng ibang mga netizen na sana raw ay mapasama ito sa Alas Pilipinas. Pero maalat talaga ang Creamline players at mukhang hirap na hirap sila makapasok sa Alas Pilipinas. Pero magaling yan si Pangs Panaga. 8 times Best Middle Blocker nga yan sa PVL. Grabe rin talaga, diba? Ang galing talaga ni Pangs. Number 7, Kyle Negrito. Where si Kyle Negrito naman ay meron ng isang final MVP na award sa PVL at meron na nga rin siyang 4 times Best Setter. O diba mga ka-sports, sa mga nagsasabi dyan na mahina raw si Kyle Negrito at ito raw ay olats mag-set at to the moon raw ang mga set nito at ma-error at nagkakalating na naman ninyo. Meron siyang final MVP at meron nga siyang 4 na Best Setter na award. So ibig sabihin, magaling talaga si Kyle Negrito. Dumako naman tayo sa number 6, Beautiful Michelle Gumabaw. Well, si Michelle Gumabaw ay meron na ngang isang MVP at nagkaroon na nga rin siya ng 3 times Best Opposite Hitter. So, talagang
Sinasabi nga ng iba na nagkakalat raw si Michelle Gumabaw sa loob ng court. Pero tingnan naman ninyo, may MVP na siya at meron siyang 3 best opposite hitter. So ibig sabihin, napakagaling talaga ni Michelle Gumabaw at talagang malaki rin ang kanyang naiaambag sa team ng Creamline Cool Smashers. At sa individual performance ay hindi nga rin siya nagpapahuli. 3 times best opposite hitter yan at MVP, inuulit ko sa mga bashers dyan ni Michelle Gumabaw. Number 5, Bernadette Fons. Well, si MB Fons naman ay nagkaroon na ng isang MVP at meron na rin siyang isang final MVP at meron na nga rin siyang isang best outside hitter na award. Grabe rin talaga si MB Fons. Well, wala naman tayong masasabi na kay Bernadette Fons sapagkat magaling naman talaga siya. Simula ng pagpasok niya sa Creamline Cool Smashers ay hindi siya nagrereklamo kahit nabeben siya at pag pinasok nga siya sa loob ng court, doon naman talaga gumagawa nga ng puntos itong si Bernadette Fons at kita naman natin yan na humakot na rin siya ng mga awards. Speaking sa umahakot ng award, narito na ang ating napakagaling na Darna Queen Gemma Galanza kung saan meron na nga rin siyang isang MVP award at meron na nga rin siyang isang final MVP na award at eto pa, 6 times best outside hitter na nga ang award ng ating Queen Darna Gemma Galanza. So sa mga nagtatapat dyan kay Gemma doon sa kabila nga na kampo nga ng mga fans nga ibiyang ay mahiya naman sana yung mga fans dyan dahil hindi naman kapantay ni Gemma yung itinatapat ninyo. Number 3, napakagaling na si Gia. Amazing, ang ating Gia de Guzman ay meron ng 4 times final MVP at meron na nga siyang 8 times best setter. Grabe talaga itong si Gia Morado de Guzman, walang kupas. Maging sa international man ay talagang umaariba rin ang kanyang karera. Well, magaling naman talaga itong si Gia Morado. Kahit ng collegiate time niya ay talagang umaariba na ang kanyang angking kagalingan. At sa pagbabalik niya sa Creamline Cool Smashers, aasahan natin na magkakaroon muli sila ng gintong medalya. Dumako naman tayo sa rank number 2, Tots Carlos. Si Carlos nga ay meron ng 3 times MVP at meron na nga siyang isang final MVP at meron na nga siyang 3 best opposite hitter at isang best outside hitter. Grabe talaga itong si Tots Carlos. Hakot award talaga ang Creamline Cool Smashers. Kahit sa mga nagsasabing laos na ang Creamline, sorry na lang kayo dahil magagaling talaga ang mga manlalaro ng CCS. Kita naman ninyo, halos karamihan dito ay all-star talaga ang lakas dahil sa Hakot Award nga ang nasabi nating Creamline players. Speaking sa Hakot Award, narito na nga ang nag-iisa natin Phenom Superstar Alyssa Valdez na kung saan meron na nga siyang 3 times MVP lang naman mga ka-sports at meron pa nga siyang isang final MVP at eto na nga 9 times best outside spiker na itong si Alyssa Valdez. Ang dami niya na ngang nasungkit na awards. So yan nga mga ka-sports natin dyan sampal na naman to sa mga bashers nga ni Alyssa Valdez. Talagang kitang-kita naman natin ang resulta sa PVL lang to hindi pa dito kasama yung mga nilaro niya sa UAAP. So ipinasilip ko lang naman sa inyo mga ka-sports natin dyan ang angking kagalingan ng bawat manlalaro ng Creamline Cool Smashers players kasi maraming mga nagsasabi diyan na laos na raw ang Creamline pero tingnan naman ninyo sila ang powerhouse at nangunguna nga pagdating sa mga awards. Ano kaya ang masasabi dito ng mga kritiko ng Creamline Cool Smashers? At sa Reinforced Conference, lalo na sa All Filipino Conference, ating suportahan ang Creamline Cool Smashers, ang kanilang pagbabalik, ang kanilang lineup na pangmalakasan. Matutunghayan na ninyo dahil muli nilang ibabalik ang corona. Magkakaroon muli sila ng gintong medalya sa mga susunod na conference. Kaya sa mga fans dyan ng Creamline, huwag kayong mapagod sumuporta sa CCS dahil hanggang sa kasalukuyan ay mabangis at magaling pa rin ang Creamline pero napaka-humble na mga players dito. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball at para hindi ka maulit sa lahat ng issues sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.